Yo, what's up? Welcome back din sa ating channel, dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik puli mga kababayan at ito po, Senator Marcoleta, nakalusot na nga po ba at panalo sa kanyang kaso sa COMELEC? Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, tama lang po ba? Tama lang po ba na ito pong si Senator Marcoleta ay hindi po managot sa kanyang non-disclosure of election donors sa kanyang 2025 SOSE mga kababayan. At dito rin po sa naging desisyon ng COMELEC mga kababayan ay sinasabi din po na itong si Senator Marcoleta ay hindi na po makukulong at siya po ay pagbabayarin na lamang ng penalty. Ang tanong, magkano kaya ang bayad mga kababayan? Ibig ko sabihin, magkano kaya yung bayad dun sa penalty, ha? Okay? Baka kung ano isipin ninyo sa tanong ko na magkano ang bayad, kayo naman. Kasi ito po, the COMELEC NBank has terminated the investigation into Senator Rodante Marcoleta's alleged non-disclosure of election donors in his 2025 May SOSE mga kababayan. So pinapatigil na daw po yung investigasyon mga kababayan dyan po sa naging kaso ni Senator Rodante Marcoleta. May mga tanong tuloy yung mga kababayan natin. Magkano kaya? Kasi kung titignan natin dito sa mga comment section, mga kababayan, makikita natin dito, how much commissioner, sabi po dito. Nagkasundo na ata sa presyo, sabi mga kababayan. Nagkasundo na ata sa presyo, kaya pala ang tagal, tapos ganun lang. Partida, yung recommendation para lang sa mga contributors. Pero yung tumanggap parang inabsuelto na nila. Kasiraan kasi kay Marcoleta, kasiraan ng buong INC. Kaya pala the pressure is real, sabi nga ni Senator Ping Lacson. Totoo ba? Grabe sa bagay kasi nga INC etong si Senator Marcoleta. Sa bagay mga kababayan yan po ay talagang malaking kasiraan dito po sa INC. Kung ito pong si Senator Marcoleta mga kababayan ay mapapatunayan kung mapapatunayan po na siya ay lumabag po dyan po sa pagdedeklara ng SOSE. Diba mga kababayan? Sabi po dito, terminated means the investigation has been stopped. So now, who will conduct the investigation? Wala talaga tayo aasahan sa COMELEC, sabi. Okay, so panoorin natin tong balita mga kababayan, right? Iligaw ng COMELEC na hindi patuloy ang ibinabasura ang investigasyon sa issue ng Statement of Contributions and Expenditures ni Senator. Hindi pa raw po, mga kababayan, tuluyang nawawala yung investigasyon na yan. Rodante Marcoleta. Balita mula sa COMELEC at hindi Rand Patrol, Steve Raz. Steve! Tony, ibinasin ng COMELEC NBank ang pagtibay sa rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department o PFAD na hinto ng investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta sa Section 39 ng Republic Act 7160 na may kapangyarihan na baguhin o nag-aali sa kasong kriminal ng isang kandidato. Base sa resolusyon, may paglabag si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus So may paglabag pa rin po si Marcoleta mga kababayan, sabi po dito. Session Code dahil hindi detaliyado ang mga natanggapin ng pera sa kumpanya pero lusot si Marcoleta sa ngayon na makulong ng isa hanggang 6 na taon dahil sa provision ng nasabing batas. So lusot po siya. So hindi na daw po siya makukulong mga kababayan, sabi. Ginawa naman ng COMELEC na hindi binabaliwala ng batas ang civil liability o ang posibleng pagmumulta sa senador. So hindi na siya makukulong mga kababayan pero magmumulta na lang po siya. So ibig sabihin po ba niyan mga kababayan, after po niyan, sa 2028 or sa mga susunod po na election ay makakatakbo pa uli etong si Marcoleta. Hindi pala 2028, sa susunod na election pa pala. Siyempre, inaasahan din natin ano ba magiging aksyon ng respondent doon sa naging rekomendasyon na yan. May gagawin ba siya o wala ba siyang gagawin? Ay number 2, paano ito i-resume ba naman ng Law Department? Ibig sabihin po,
tinapos ng PIFAD ang kanyang investigasyon, wala daw pong criminal liability, pero kung ano man po yung iba pang liability, nasa law department naman po yan, na later on, sure, na i-recommend sa NBank din ng komisyon. Malamang tatanggapin na po ni Marcoleta yan, mga kababayan. No? Magmumulta na lang siya. 'Di ba? Magbabayad na lang siya ng multa kaysa naman makulong siya ng 6 years. 'Di ba? Well, yung isang comment kanina, mga kababayan, medyo sang-ayon po ako doon, no? Na talagang kasiraan po 'yan, no, sa simbahan po nila, mga kababayan, no? Kasi medyo madudungisan po yung kanilang imahe kung ito pong si Marcoleta ay makakasuhan at makukulong, mga kababayan. Di ba? Makaka-apekto po talaga yan ng malaki, no, sa kanila pong simbahan. Okay, so ano nga ba ang totoong nangyari at ano nga ba yung mga naging kwento po dyan, mga kababayan? Right? So ito, panoorin natin. Ang naging desisyon ng Commission on Election kaugnay po sa Marcoleta case. Dalawa po ang naging desisyon batay na rin sa rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department. Una, napatunayan po na nilabag ni Senator Marcoleta yung Section 109 ng ating Omnibus Election Code kung saan hindi po niya na-ideklara in true, full detail yung kanyang mga contributions na tinanggap. Ngunit sabi nga po, dahil yung Section 109 po na yan ay hindi na isang election offense, tinanggal po ito ng Republic Act 7166 at hindi na po itinuturing na ito ay criminal offense, doon na po nagtatapos yung pagdating po sa bagay na yan. Ngunit may isa pa po kasing nalabag ang circumstansyang ito, yung Section 99 naman po ng Omnibus Election Code kung saan obligado ang lahat ng nagdo-donate o contributors na i-report yung kanilang contribution sa COMELEC. Dito po mauwi sa pagkandak po ng isang fact-finding investigation dahil yung Section 99 po na yan ay nananatiling isang election offense. So yan po yung dalawang rekomendasyon na kinatigan po ng Commission and Bank kaninang tanghali po. Sa madaling salita po, yung isa, wala na yun yung una. Tama po kayo dahil nga po bagamat merong nakitang hindi pagsunod sa ating mga panuntunan sa SOSE, lumalabas po ayon sa umiiral na batas, hindi na ito isang criminal offense. Ito po itinanggal na sa Section 262 ng Republic Act 7166. Oo, yung pangalawa po, ano po yung mangyayari doon? Sa pangalawa po ay pinag-utos na po ng COMELEC ang pagsasagawa ng preliminary investigation kung saan po ang Political Finance and Affairs Department ay magsasampa ng kaso sa COMELEC Law Department sa paglabag ng Section 99 ng Omnibus Election Code. Ito po isang criminal investigation na po ito, isang preliminary investigation kung saan pag na-determine po na mayroong probable cause na nilabag nila ang Section 99 at ito nga po ay nananatiling election offense, ang kaso po ay maisasampa sa Regional Trial Court. Medyo matagal pa ho ito, attorney. Grabe, no? Kawawa naman. Bali yung mga donor pa po pala ang makakasuhan dito, mga kababayan. No, umpisa. Si Marcoleta yung kinasuhan, yung 3 donor po ata ang makakasuhan ng tuluyan. Nakalusot si Marcoleta, yung mga donor ang mukhang hindi makakalusot, mga kababayan, ano? Hindi po. Alam niyo po, pagdating po dun sa ating preliminary investigation, mas mabilis nga po ito dahil paano po ito mangyayari? Meron po pagkakataon na papadalan po sila ng kanilang impormasyon at tinanggap yung complaint. At ikalawa, bibigyan po sila ng pagkakataon na sumagot sa mga complaint na to, ibigay ang kanilang ebidensya at ang habol po natin dito, matugunan po ang complaint na ito at matapos ang resolusyon sa lalong madaling panahon. Okay, may kaakibat ho itong kaso sa korte. Tama po kayo. Kapag ka natapos po ang COMELEC at nasabi po nila na meron nga pong probable cause laban dun sa 3, ang mangyari po niya ay magsasampa ng isang kasong kriminal ang COMELEC sa Regional Trial Court na nakakasako po kung saan naganap yung pong contribution na hindi ideklara. At dito po sa korte, lilitisin. Subukan matatanong niyo po, bakit nasa COMELEC na ba't kailangan dalhin pa sa Regional Trial Court? Dahil po ang parusa sa election offense ay pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Yung dalawang nauna po, yung pagtatanggal ng karapatang bumoto at yung pagkakakulong korte lamang po ang makapagpapataw. Bakit si Marcoleta nakalusot, mga kababayan, sa criminal case? Tapos yung 3 naman na nag-donate, sila pa yung makukulong. Parang baligtad ata, 'di ba? Parang hindi ata tama. Okay. Halimbawa, nasa korte na po ito, no? Na desisyonan, possible na matanggal siya bilang senador?
Hindi po. Ang sinasabi po namin na tatlong makakasuhan ay yung pong nag-donate na hindi nag-report. Opo, sila po yung makakasuhan dahil nga po yung parte ng pagtanggap ng contribution at hindi dineklara, hindi na po yan ngayon kasong kriminal pagdating sa Republic Act 7166. Pero yung parte ng nagbigay ka ng contribution, donor ka, ngunit hindi mo ito dineklara sa COMELEC, yan po yung nananatiling kasong kriminal. Kaya po dito sa parteng ito, Grabe. yung tatlong nag-donate, ay sila po ngayon ang masasampahan ng kaso. Di ba? Baligtad pa, mga babayan. Yung nag-donate pa ang makakasuhan. Di ba? So parang ang sagwa naman ata nun. So hindi akalain nung tatlo na yun na itinuro ni Marcoleta na sinasabing sila yung nag-donate, sila pa pala yung makakasuhan ngayon. Tako, antayin natin. Baka after nyan bumaligtad tong tatlo na to. Ha? Dali sir, naunawaan na ating mga kababayan. Ibig sabihin, ligtas si Mr. Marcoleta. Lumalabas po, wala kasi siyang nalabag na criminal offense. Walang kasong criminal po na maipapataw sa kanya dahil yung mismong paglabag niya, kapag sinasabi nga po ng PIPAD na mayroon pong paglabag, ngunit ito po hindi na kasong criminal ngayon. Yan po kasi yung circumstansya na dinulot ng Republic Act 7166. Siguro po sa nagtatanong po, kailan ba itong batas na ito? 1991 law po yan na ipasa na tinanggal na nila, hindi na kasong kriminal. Ngunit nga po, sa pagtatanggal na yan sa parte ng tumanggap ng contribution, nananatiling kasong kriminal pa rin dun sa parte naman ang nagbigay kung hindi nila ito idedeklara sa COMELEC. So malinis na ho si Senator Marcoleta. Ngayon na ibato na po ang possible na kasuhan yung tatlong nag-donate sa kanya. Tama po. At hindi lang po possible. Talaga pong ngayon po ay sasampahan na ng kaso yung tatlong nag-donate. kawawa Dahil naman. hindi po nila tinupad yung kanilang obligasyon na dapat idinedeklara at nagsusunite din sila ng report ng contribution. Sir, sandali. Eto ba, ngayon lang ho kasi namin narinig, no? At ito ho ba ay ibibigay din natin yung ganitong sitwasyon sa iba pa mga politikong may kalintulad na kaso? So, ibig sabihin, mga kababayan, baka pati etong si Chis Escudero, lusot na rin. Kasi di ba sinasabi na nakatanggap din siya ng pera doon sa mga kontraktor? So, posibleng makalusot din ba sila Chis Escudero, mga kababayan? Labas po kasi umiiral na batas, ano? So kung titignan po natin siguro para Bulok po makita talaga natin batas ang sa mas malinaw. Pilipinas. Merong regulasyon sa pagsusumite ng SOSE. Dapat, totoo, dideklara lahat. Unfortunately po, yung regulasyon na yan ay nananatiling administrative regulation. So hindi na po siya kasong kriminal dahil nga po doon sa 1991 law, Republic Act 7166, tinanggal na siya. Ang paglabag ng regulasyon na yan hindi na kasong kriminal. Ngunit may naiwan. Ito nga po yung sinasabi natin sa kabilang side, naiwan at nananatiling kasong kriminal yung pagbibigay at pagdodonate ng hindi nire-report ng tama sa COMELEC. Sir, unfair daw po. Sila na raw ang nagbigay, sila pa ang may kaso. Diba? Tama naman. Unfair talaga. Diba? Napaka-unfair nun. Tama po kayo sa isang banda. Maaari po nilang sabihin yan na nagbigay lamang sila pa nakasuhan. Ngunit alam naman po natin ang batas. Ang batas po ay magamat po masakit, mabigat, mahigpit. Yan po yung nananatiling batas na kailangan. Actually, parang naprotektahan pa talaga dito, mga kababayan, yung mga politiko po na ganyan, na tumatanggap ng pera. Naprotektahan sila dito sa batas na to, mga kababayan. No? Naproteksyonan sila. Kasi pwede na silang tumanggap ng pera, mga kababayan. No, sabihin natin na 10 milyon o 100 milyon yung tanggapin nilang pera. No, kahit hindi nila i-declare yan, kahit hindi nila sabihin kung sino yung nag-donate, mga kababayan, lusot sila sa kaso. Diba? Bakit ko pa i-declare yan dun? No, sa SOSE ko. No, bakit ko pa i-declare yung amount na yan? Hindi ko na lang din sabihin kung sino yung nag-donate. So, ibig sabihin, mga kababayan, baliwala lang. No? Kasi baliwala yung batas na yan, mga kababayan. Useless yan. No, kasi imbis na ang makakasuhan, no, yung tumanggap ng pera, mga kababayan, ang nakakasuhan pa ngayon, yung nagbigay ng pera. Diba? So, walang kwenta pala yung batas na yan. Ano lang yan, parang batas na para proteksyonan itong mga korap na na mga politiko.
kailangan po ipatupad ng Commission on Election. Kami man po sa isang banda ay tali ang kamay. Sabi nga po ng ng ating Commissioner Bank, kami naman po ay tagapagpatupad lamang ng batas. Hindi po kami gumagawa ng batas. Kaya po kung hanggang saan lamang ang tinatakda ng batas, yun lang ang maaari namin gawin. Sir, siya lang ho ba yung may ganitong kaso? Si Ginoong Marcoleta? Sa ngayon po, kasi siya yung publicly na nagsabi na Tama. hindi po niya rin. Meron marami pong kaso na isampa ang COMELEC patungkol po sa overspending. Yan pong overspending, yung paglampas sa cap, talaga pong nananatili pa rin kasong kriminal po yan. Kaya po, kung tama po ang pagkakaalala, meron po mahigit kumulang na mga 800 kaso na nakasampa ngayon sa iba't ibang korte patungkol po sa overspending. Oo. Anong binagkaiba ng case niya at decision niya sa case ni Escudero? Yan. Dalawa po, yung kay Senator Escudero po, ang issue po dito, yung Section 95C, na merong allegation na isang may tao na kumpanya na merong kontrata sa pamahalaan ay nagbigay ng donasyon para sa pangangampanya. Pinagbabawal po kasi yan sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Ngunit napatunayan nga po doon, kasi ang malinaw po doon, no person or juridical entity or po ang nakalagay, hindi. So, tinignan po ng pangalan ng ating PIFAD, yung pangalan ni Mr. Lubiano, wala siyang kontrata on his own. At ang kanyang depensa precisely po dito ay nagbigay siya ng contribution from his own money, from his own pockets at hindi ito nanggaling sa kumpanya. So, Kaya yun discipline. din po yung naging dahilan kung bakit tinigil na rin po ang investigasyon dahil na wala pong napatunayan na yung kumpanya o sino mang tao na merong kontrata sa pamahalaan ang siyang nagbigay po ng contribution kay Ay, Senator nako, Escudero. bulok ang So, sistema. nakakatakot na ako mag-donate. Mukhang maganda rin po ito, sir, no? Hindi na ako mag-donate sa mga politiko sa 2028. Isang banda po, tama naman po rin na kung sakali man po ituturing natin na parang deterrent siya. Kasi dapat naman po itinutupad natin lahat ang mga batas sa walit tuntunin po, lalo na po sa pangangampanya at campaign contribution. Sir, maraming salamat. Okay, so yun mga kababayan. Kayo po ba, pabor kayo sa naging decision na yan ng COMELEC? No? So parang parang tama naman. No, sinasabi nga natin kanina, parang unfair. 'Di ba? Kasi kung sino pa yung nag-donate, mga kababayan, sila pa yung makakasuhan ngayon. Oh. So, ayan, ano masasabi niyo diyan, no? Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Once again, ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.